May bitbit ding babala sa korte si Pangulong Duterte pagkabalik sa China, kung saan naka-score siya ng 1 trilyong pisong halaga ng mga pautang at posibleng trabaho sa mga Pilipinong gusto magpunta roon. Saksi si Cedric Castillo. Sa kanyang pagdating mula China, binakbakan muli ng Pangulo ang may-ari ng kumpanyang ayaw bumitaw sa pag-upa sa isang lupain ng gobyerno sa Makati. Ang Court of Appeals nag-issue na naman ng TRO, anak ka ng... Isa lang yan sa mga pinaghugutan ng pangamba ng Pangulo na baka raw magamit ang korte sa pag-delay ng mga proyekto ng gobyerno sa pamamagitan halimbawa ng TRO. Bit-bit pa naman ng Pangulo mula China ang lampas 1 trilyong pisong halaga ng pautang, grant at investment para sa ilang infrastructure at transportation projects. Do not force me to disobey you. You courts, you do not decide. We decide what is good for this country's projects. You are there to interpret the law. Do not decide for us. Hiram ako ng hiram dito, kung saan ako pumunta. Magigising ako ng alas 9, ngayon wala pa ako tulog, tapos TRO mo lang, ay na. Pag-aaway tayo niyan. Patuloy namin kinukuha ang tugon dito ng Korte Suprema at Court of Appeals. Para maiwasan ang mga delay sa mga proyekto dulot ng TRO at para rin daw masolusyonan ang problema sa trapiko, hiniling noon ng Duterte administration ang emergency powers. Pero ngayon, ipauubaya na lang daw ng Pangulo sa Kongreso ang pagpapasya at hindi na raw ito isusulong pa. Bukod sa investments, good news din ang posibleng pagbubukas ng trabaho sa China para sa mga Pilipino. They are opening the doors for our teachers, workers. Kulang sila sa mga craftsmen and engineers. Bago naman matapos ang buwan, magsisimula na ang pag-uusap tungkol sa agawan sa teritoryo ng Pilipinas at China. May napagkasunduan ding uwag pag-usapan. There is a time for me to ask about the arbitral ruling, but it is not now. Binanggit din ng Pangulo ang hiling daw ng Turkey at Mongolia. Gusto nila na magsali sa ASEAN. Since I am the chair, ang Pilipinas nga, they wanted me to sponsor their entry. And I said, yes, why not? Hindi malinaw kung membership ba ang hiling o pakikipag-ugnayan lang tulad ng China, Japan at Korea na nasa ASEAN Plus 3. Pero nabanggit ng Pangulo na may kumwestiyon sa kanya tungkol sa lokasyon ng Turkey at Mongolia. Kasi ang Chusi, ang nagsabi niya, have you considered the physical geography whether they are part of the ASEAN or not? But they are. I would say that they are. Turkey seems to be ambivalent to whether to be a bridge of Europe and Asia or being an Asia. Ako si Cedric Castillo ang inyong saksi.